Ayun, we were reminded by Senator Alan Peter Cayetano na yung interim release na yan ay parte ng proseso ng ICC ruling mismo. Pero dahil nga sa sobrang kasamaan ng kalaban at sa sobrang high profile ng isang PRRD na talagang siya naman ang pinakasikat na nasa ICC ngayon, bakit nila gugustuhin pakawalan? Pero of course, umaasa nga tayo, ang wish nating lahat ay makalaya. Pero kung real talk ang sasabihin natin at gagawin natin, hindi yan palalayain. Hindi yan palalayain. Siyempre, batiin natin yung unang-una, si Miss Luisa De Torres. Sobra tong government ni PBM. Pinakamatindi talaga sa lahat, Diyos ko po. Kasi maaring na carried away siya sa title natin ngayon, Marlon, kung makakalaya pa ba si Tatay Digong. Yun ang malungkot, no? Actually, ikaw nga, sige, mabilisang tanong, ikaw, sa tingin mo, anong sagot dyan? Ang kailangan dito, divine intervention. Kasi kung initial pa lang naman yung pagdinig, actually, halos hindi pa nga siya nababasahan ng kaso, di ba? Binaril na agad yung kahilingan ng kanyang interim release. Paano pa? And wag natin kalimutan pa, umabot pa ng 7 months, 8 months, bago nagkaroon ng desisyon sa interim release. So, ibig sabihin, kailan na naman yung susunod na pagdinig at ilang buwan na naman ito. Ayaw nga ibigay, di ba? Masaklap, habang lumilipas ang nadadagdagan ng araw, syempre alam naman natin yung katayuan, yung edad, kalusugan ni Tatay Digong, pahina ng pahina. So anyway, hindi pa rin tayo dapat mawala ng pag-asa. And panalangin lang, dagdag panalangin. Makakamit natin yan lalo kung buong sambayan ng Pilipino na ang manalangin. Ako, real talk, hindi. You know why? Salbahe yung kalaban eh. Ayaw ng kalaban. Walang batas na sinusunod ng kalaban. Walang batas na nirerespeto ang kalaban. Tapos, even the ICC themselves, even if nandun sa rules nila na pwedeng mag-interim release, remember, we were reminded by Senator Alan Peter Cayetano during the, yung pinagbabotohan yung, I forgot the resolution number, Marlon, yung Bring Home PRRD. Para sa house arrest, 'di ba? Yung ganun na lang. Pinaalala niya sa ating lahat na hindi emosyon at walang lugar ang emosyon ng mga biktima. Ito ay kalakip ng rules ng ICC sa isang taong dinidinig ang kaso. Habang hindi pa opisyal na dinidinig at wala pang mga, wala pang mga kaso sa bansa nito at kung saan man, Marlon, pinaalala ni Senator Alan Peter Cayetano sa atin na nasa batas nila na pwedeng mag-apply for interim release. Pero, hindi nila ginagawa. Nakita mo ako, Pam? Oo. Parang nawala ako. Dali Nakikita kita. Wala po, sorry. May napindot. Dumi kasi ng... Ayun, okay, thank you. Ayun, sorry, Pam. Okay. Yeah. Ayun, we were reminded by Senator Alan Peter Cayetano na yung interim release na yan ay parte ng proseso ng ICC ruling mismo. Pero dahil nga sa sobrang kasamaan ng kalaban at sa sobrang high profile ng isang PRRD na talagang siya naman ang pinakasikat na nasa ICC ngayon, bakit nila gugustuhin pakawalan? Pero of course, umaasa nga tayo, ang wish nating lahat ay makalaya. Pero kung real talk ang sasabihin natin at gagawin natin, hindi yan palalayain. Hindi yan palalayain. Ano, Pam, parang gusto iba kasi, sorry, Marlon, sige, Pam, sige, Pam. Sorry. Iba kasi yung gusto natin sa kaya nilang gawin. Doon lang ako nangyayari. Hindi ko sinasabing, wag niyo nang palayain yan. Hindi. Isa ako sa sumisigaw na bring him home. Pero yung atin, tayong lahat nakalinya sa isang panawagan. Pero yung kalaban, talagang matindi rin ang kanilang pagkakapit dito sa pagkakataon na, nakuha namin, nakulong namin. Yung mga ganun. Ano, Pam, parang gusto ko na rin maniwala na talagang may kamay dito ang CIA, Yung Amerika, di ba? Meron, maaaring meron. At ano ang kapalit? Mapanatili yung EDCA at mawala na yung kasi nakatanim sa kanila kung paano murahin ang Tatay Digong. Si Tatay Digong lang ang naging presidente ng Pilipinas na hayagan na lumalaban sa bansang Amerika at hayagang binabara sila at minumura. Kung ano man yung mga kagustuhan nilang gawing dikta sa gobyerno ng Pilipinas noong panahon ng Tatay Digong sa Malacanang. Pero Marlon, mababaw na yan yung minumura sila ni PRRD dati. Mababaw. Sobrang babaw na yan. Pero ang pinaka gustong gawin ng Amerika, why they need to have a hand on everything is to keep their relevance as one of the most powerful countries in the world. Keep their relevance and yung alam ni kasi parang Pilipinas na lang nauuto nila eh. Yung iba gising na. Tama pa, men, alam nila na si Bongbong Marcos lang yung
dahil hindi nga marunong magpaka-presidente, na tama sabi mo, uto-uto, na pwedeng magpaka-puppet sa kanila at magpakatuta ng gusto. Di ba? Yes. Yun, nandun na lang eh. Nakakalungkot isipin na nananatili siya doon. Kasi hindi naman paurong ang cycle ng buhay, Marlon. Habang tumatagal siya na nandoon, alam natin na nagdeteriorate ang kanyang pangangatawan, ang kanyang pag-iisip, ang kanyang kalusugan, mental, physical, at emosyon, Marlon. Oh, for all we know, even the spiritual, he's already losing hope. Probably kasabay nung pagkawala ng kanyang mga memorya, pagkawala rin ng kanyang pag-asa. 'Di ba? Yung tayo nga nananawagan, 'di ba? Hindi naman tayo apo, Marlon, hindi naman tayo anak, 'di ba? Hindi tayo mag-anak, hindi tayo kilala. Oo, hindi nga tayo kaibigan, pero tayo naniniwala lang sa kanya at 'di ba? Isa tayo sa mga sumisigaw na parang awa niyo na, iuwi niyo na. Pero may awa ba ang Marcos, Marlon? 'Di ba? May puso ba ang Marcos? Wala. So, sorry, magalit ang magalit, pero ako yun ang nakikita ko. It would be very challenging for all family members to bring home PRRD. Not only challenging, sa ngayon, sobrang hurting to, Pam. Sobrang masakit to. And patunay to yung pahayag mismo ni Congressman Pulong Duterte, no? Na alam mo yung galit at alam mo yung hinanakit na nararamdaman mula sa panganay na anak. At kulang na lang kung kinakailangan magmura siya sa kanyang pahayag, namura na niya. O kasi kulang na lang, Marlon, sabihin din niyan, tandaan nyo yan. Di ba? Yes, kulang na lang, di ba? Totoo naman to. Yun na lang rin naman ang isusukli natin, nang tayo mga nakakaramdam ng lungkot at galit. Yun na lang rin ang sinusukli natin, hindi lamang mula sa pamilya, kamag-anak, kaibigan. Higit lalo sa tulad natin mga taga-suporta ni Tatay Digong, na ang lahat ng ito ay merong balik. May balik sa kanila. Ika nga sa mga Bisaya, ang gaba, dili magsaba. Totoo yan. Alam mo, mula nga nang sinabi ni, di ba si VP Sara ang simulan nagsabi niyan? Yeah. Mula nga nang sinimulan niyang sabihin yan, Marlon, sunod-sunod ang kamalasan ng mga ng Marcos administration. Sa totoo lang. Parang hindi siya nagdilang anghel pero parang sumanib sa kanya o sumang-ayon sa kanya ang maraming katotohanan, no? Parang nagdilang anghel ba kung pwede na natin gamitin yung ganung salita, 'di ba? Kasi halos nagkatotoo lahat, sunod-sunod ang pagkanda yung pagkamalas-malas ni Bongbong. Pero sorry. Mismo kalikasan ang nagpa-fact check sa kanya. Yes, dun nga ako papunta. Ang masaklap yung kalikasan na yun, para i-fact check lang yung kademonyohan ng administrasyong ito. Ang nadadamay, ang nagiging collateral damage, yung mga ordinaryong mamamayan. Ang mabigat, sunod-sunod yung nangyayaring lindol at nakakatakot to pa sa kabila ng matinding issue at dumi ng takbo ng politika sa bansa, kahirapan, kagutuman at kriminalidad, ito may mga magkakasunod pang bagyo, lindol ang nararamdaman sa iba't ibang panig ng bansa. Marlon, sa Maynila nag-anunsyo na si Mayor Isko Moreno yung sa mga universities doon sa UBelt and basta schools sa Manila na maghanda na sa The Big One. Maghanda, ibig sabihin is i-refresh ang bawat mga drill. Yung earthquake drill, di ba? Kung saan ka bababa. Duck over and hold. Yung duck over and hold. Oo, yung ganyan. Kasi alam mo, Marlon, hindi nakakatuwa, no? Kapag nakakakita nga ako nung mga video, lalo na nitong recent sa Davao, automatic ganyan ng tao no? Sa takot ba? Kahit nga madaming bitbit tapos isa lang ang nakakamay na ganyan, nakatabing sa ulo nila, automatic na iligtas mo ang sarili mo, di ba? Tama pa, merong isang video na ultimo aso. Doon sa video na yun, sa may labas ng tindahan, si kuya pumasok pa ng bahay, pero yung nasa gilid niya, na aso, nasa ilalim ng lamesa. So ibig sabihin, ultimo hayop, alam nila kung paano nila i-cover ang mga sarili nila kapag may ganitong klaseng kalamidad. At tapos, Marlo, nakaka-touch din yung halimbawa, yung mga taong nasa labas na sumisigaw sa mga taong nasa loob ng labas. Diyan mo makikita yung resilience at yung puso ng mamamayang Pilipino na pagdating sa ganyang sakuna, hindi na yung ikaw lang, hindi na yung save yourself lang. Yung talagang i-extend mo sa kapwa mo na dapat ligtas din sila. Diba? May mga video na naglalabasan na sa loob mismo ng hospital kung paano sinisecured ng mga kamag-anak, lalo yung mga medical workers, no? And lalo pa doon sa isang sa nursery. Sa nursery, di ba? Oo. Paano alalayan nung mga nurse na yon yung mga sanggol, no? Yung crib na hindi tumumba, no? Oo, na para hindi tumumba. And sana huli na yun, pero ang mabigat pa, alam mo ba kanina, merong simula pa lang, Marlon meron ulit na bagyo sa Sambales. Diba? Bagyo pa? Lindol pa. Lindol. Sambales kanina. At Marlon, bukod sa lindol, may mga bulkan na nag-aalboroto. Yun pa ang masaklap. Hindi ba dapat pupunta nito? Actually, galit na ang inang kalikasan, Marlon. Galit na ang inang kalikasan at ang alam ko to, syempre may dahilan to.
ang dahilan nito, kung para maipakita kung gaano magiging presidente ang isang Bongbong Marcos Jr. As we speak pa, alam ko hanggang ngayon, hindi pa siya pumupunta ng ng Davao, sa probinsya ng Davao. Mapa Davao Oriental, Davao de Oro, at lalo sa Davao City, Davao del Sur. Hindi katulad ni VP Sara, nakapunta agad at kausap si Governor Dayang Girang. And Pam, ang mga nandun lang, yung mga cabinet secretaries niya sa DSWD, si Rex Gatchalian, of course, si DPWH Secretary Vince Dizon, saka si DepEd Secretary Sani Angara. Pero ang mismong presidente ng Pilipinas, na siyang Commander-in-Chief at siyang Chief Executive, wala pa tayong nababalitaan kung nagtungo na ba siya sa probinsya ng Davao. Anong fearless forecast mo? Magpapakita ba siya doon? Mall opening, Marlon, ha? Isasalain yung sasalain yung tao at yung pupuntahan ayun, yung ganun ulit, parang may graduation ceremony. Pero kung Davao City to, mag-iisip mo na sila. Maaaring yung Davao Oriental and Davao de Oro. Actually, Marlon, Mindanao. Kasi remember yung mall opening? Na ribbon cutting lang. Tapos, ang sinisigaw Duterte, mall opening lang naman yun, di ba? Imaginein mo yun. Ngayon pa na, ito na nga yung sinasabi ko, di ba? Ikinumpara natin yung mga proyekto ng OVP na binabudgetan yearly, na nakikita natin nagiging practical na mga proyekto pagdating sa mga ganitong ganap na merong sakuna. Tapos, ikaw na presidente, na puro optics lang ang ginawa mo at paninira sa isang Vice President Sara Duterte, sa pagdating ng mga ganitong sakuna, wala ka talagang solidong mga proyekto na presensya mo na lang ang ibibigay mo sa mamamayang tao, sinusuka ka pa. Let's check. Habang nag-uusap tayo, may shoutout lang ako. Ay, sino na? Ayun. Shoutout kay Boss Eli Saludar. Ayun idol. Di ba? Ang pogi naman yan. Naka-red necktie. Kurbata pala, mabahali yan, boss. Boss Eli. Boss Eli Saludar yung vlog niya. Oo, collab naman tayo. Collab. Parang natutulog na, boss. Oy, Marlon, may similarity kayo ni Boss Eli. Bakit? Alin? Pakita mo nga rin yung dimple mo. Dali, tingnan mo yung dimple niya. Wala, alam mo ba si Eli? Si Eli yung Si Eli, Sir Eli niloloko Si Boss Eli Saludar yung tipo lalaki na tall, dark, and handsome. May kulang pa yun. And generous. yung generous na. Mas mabigat yun. Tall, dark, and handsome. And generous. Yun yung Oy, minsan ko na nakatrabaho si Sir Eli, generous talaga yan. Tapos, yung handsome, talagang nung unang tingin ko pa lang, sabi ko, wow, Richard Gomez. Sir Eli, alam mo namang pinagtitripan kita, ha? Pero hindi guys, alam nyo, dito sa third floor yata talaga natin masasabi yung colorless tayo, di ba? Si Sir Eli, ay baka mag-explain na naman sa'yo. Hindi, regardless of our views and opinions sa politics, magkakaibigan tayo pagkatapos ng mga vlog na to, di ba? Sundan nyo po. Eli, isa rin sa mga kritiko ngayon sa mga gawain ng administrasyon. Wow! Oo, napaka-vocal pag pinapanood mo yung vlog niya. Napakahusay, napakatalas, napakatalim. Kapag may maling ginagawa ang administrasyong Marcos, nakabanat agad ang isang Boss Eli Saludar. Actually, Marlon, we agree dun sa slogan ni Sir Banat, di ba? Na kapag tama, palakpakan. Kapag mali, ano yung basta slogan niya? Sitahin, something lang ganon, di ba? Basta, pero pag tama, palakpakan. Regardless kung yan pro-Duterte, anti-Duterte, admin, opposition, blue, red, yellow, green, o kulay ng rainbow, basta kung tama ang ginagawa, palakpakan, di ba? Correct. Ayun, follow niyo po si Sir Eli Saludar. Ayun, Marlon, napansin hindi Marlon kasi nabanggit mo kanina yung si VP Sara agad na nakapagpakita at nakapagparamdam ng kanyang presensya pagdating do sa mga nasalanta ng sakuna, di ba? Mapadabaw man yan, mapasibu man yan, nagpupunta siya kaagad. Priority niya. Kasi Hoda, Marlon, na siya ay sinisita sa kanyang budget hearing schedule na hindi niya pinaprioritize, tapos hindi daw niya hinaharap si Laila de Lima, yung mga ganon. Basta siya, ang priority niya tao. Ang atin lang din dito, Marlon, nakikita natin, yung nangyayari kay PRRD or kay Tatay Digong, Marlon, nag-step up ang magkakapatid. Since I believe Congressman Pulong knows na busy ang Vice President Sara Duterte, siya ngayon yung angat ang presensya para magsalita tungkol sa kaso ng kanyang ama. Nagsasaluhan sila no? Tama yung pinihingan siya ng statement si Vice President Sara Duterte. Maria Rinsen, hello po, from Qatar. Inihingan ng statement si VP Sara hinggil doon sa interim release na decision ng ICC. Tumangging magkomento ang Vice President Sara Duterte kasi mas priority niya ang tumulong sa mga kababayang na biktima ng lindol. Kasi Pam, sakaling magbigay na naman ng statement ang isang VP Sara patungkol sa sarili niya ng tatay, sigurado tayo Pam, yung mga asong kubakahol para lamang atakihin ang sino man sa pamilya Duterte, tiyak
Kulang na lang kagatin na naman ang mga to sa mga pahayag na ilalabas nila VP Sara, nila Pulong Duterte, Baste, and marami pa. Ngayon. Kasi ito yung ito yung pagkakataon nila na damn if you do, damn if you don't. Kay VP Sara ha, wala siyang magandang gagawin para sa mga kalaban na yan. Wala siyang mga matinong sasabihin sa mga kalaban na yan. At higit sa lahat, ikaw nga, tama na yung sinabi mo, yung nga lang presensya niya na pagiging anak na pinupuntahan niya mismo sa ICC, kini-question. Anak ka eh. Anak ka eh, tapos kayo ang tumarantado sa ama ko. Anong gusto niyong gawin ko bilang anak? Di ba? Hindi naman bulag yung sambayan ng Pilipino. Na tong mga politikong to, na kahol ng kahol, banat ng banat, walang ginawa na sa buhay nila bilang mga mambabatas, bilang mga congressmen, kundi banata ng pamilya Duterte. Pero tahimik at wala man lang silang ibang pahayag at komento, hinggil naman sa mga malawakang anomalya patungkol sa flood control projects. So ibig sabihin, hindi sila totoong anti-corruption, hindi sila totoong anti-poverty. Ang talagang nananaig sa dugo nila ay yung pagiging anti-Duterte nila. Yeah, yun na nga lang simpleng Marlon, 'di ba? Sino ba yun yung mama na nag-post ng yung BOGO para pagtuunan mo ng resource ng gobyerno yung taong yun. Ang dami namang mas critical pa sa posting na ginawa ng mamang yun. Makapagpakita lang kayo, makapagpa-optic lang kayo na kaya namin gawin 'to, 'di ba? Ang mensahe no na sino sa inyo pang babanat sa administrasyong ito? Next. Yung ganito, 'di ba? Pero nakakabuti ba? Wala pa. Sobrang kagarapal ang gobyerno nito. And wag nating kalimutan nilipat ang LTO's chief na si Attorney Vigor Mendoza, nilipat sa LTFRB. Alam mo sino pumalit? Sino ang bagong LTO chief? Sino? Si Marcos Lacan Nilaw, yung ambassador doon sa ICC, yung pagpapakidnap kay PRRD. Yung kinontempt ng Senate. Marcos ba ang pangalan? Basta sila Kanilaw. Oo. Marcos, teka, LTO chief nyo. Hindi siya hindi Marcos. Marcos na kanila pa. Marcos. Talaga? Kalbo. Diba? So, ganyan ang reward. Reward. Basta kayang-kaya mo salbayin ang pamilya Duterte, may reward kang ibibigay sa'yo. At ito, nangyari yan nung kay General Torre. Binigay yung pagiging PNP chief. Ngayon yung LTO chief naman. Meron na-reward na ba ulit si Torre sa pagkakatanggal naman sa kanya as PNP chief? Alam mo ba, Pam? Ang isang marites na narinig ko. Baka marites lang to unconfirmed information. Allegedly. Allegedly pinag-iisipan daw na tanggalin ang kasalukuyang Nika chief na si Dick De Leon at ang ipapalit ay isang General Torre. Yun yung may ganong marites na umiikot sa ilang mga retired policemen group chat. Kasi 'di ba, imaginein mo yung pakiramdam ni Torre who delivered and who gave this administration the moon and the stars, Marlon, by dragging, 'di ba, PRRD into the plane going to The Hague. Tapos bigla kang nasiko ngayon, 'di ba? Imaginein mo, tapos nandyan ka sa pwesto na floating ka, iba ang PNP chief na walang ilang star 'yon? 4. 'Di ba? Wala sa PNP, bagong PNP chief yung 4 stars kasi nasa iyo eh. Tapos ikaw floating ka. So, 'di ba? Nasa naman ang fulfillment doon? Ang sa kanya, sumisweldo naman ako. Pero sa akin yung 3-star general. Ako, in fairness to Torre, parang feeling ko siya yung tao na regardless kung masama yung gagawin niya, hindi siya yung tipo ng petics lang. Parang gusto niya may ginagawa siya. 'Di ba? Parang ganoon siya. Feeling ko lang ganoon siya. Kaya hihingi yan ng kapalit. Baka maaari nga, 'di ba, maging nika nga yan. We don't know. Kailangan nilang bigyan ng pwesto kasi baka bumaliktad to at maraming ikanta. 'Di ba? Ang galing na singer niyan. Pag kumanta yan, General Torre, wag lang my way ha. Baka mapahaga ka. Ewan ko, saan papunta tong gobyerno to? Pero balikan ko lang yung kay VP Sara, yung pag-ikot-ikot niya. Sana mag-ingat siya. Mag-ingat siya, Pam, kasi kung meron ng anggulo na may kamay ang CIA sa mga nangyayari sa gobyerno at yung sa kaso ni PRRD sa ICC, hindi malayo na pag-interesan yung buhay ni Vice President Sara Duterte, mapanatili lamang sa pwesto ang Bongbong Marcos. Ibig sabihin, kahit dumating ang 2028, walang Duterte na ang papalit at makakabalik ulit sa palasyo ng Malacanang. So, lalo, Marlon, di ba ni-relieve yung chief security niya? Tama ba? Yes, tama. Talagang hahamakin talaga nila ang isang VP Sara na magiging matinik nilang kalaban sa 2028. Ganyan na sila ka-advance mag-isip
nasa 2028 na sila nakapangyarihan, na posisyon, na pera, nakaban ng yaman, na alam mo yun, na control and all, habang naghihirap ang mamamayang Pilipino kung saan kukuha ng, alam mo yun, yung palubag loob na wala namang pumapasok, walang economic activity ang bansa ngayon, Marlon. Tapos nangyayari pa yung mga ganyang sakuna. May mga nagdo-donate na galing sa ibang bansa. Dahil nga may trust issue tayo, saan napupunta yung mga dinodonate nilang yan? Napupunta ba sa tama? Napupunta ba talaga doon sa mga biktima? Binubulsa rin ba? Saan? Tapos kapag dumating ang the big one, na based on science naman talagang mangyayari, Marlon, 'di ba? It's just a matter of time kung kailan mangyayari. Ready ba ang bansa? 'Di ba? May sapat bang natitira pang pondo ng 2025 para ilabas? Yan ang bigas na dapat pinamimigay mo, binibenta mo pa eh. Yan ang masaklap. Diba? Ang pangit nga, napakapangit na optic niyan. Antikas nyo, ang ano nyo, sino ba nakapaligid sa Pangulo? Sobrang pakal, sobrang garapal. At alam mo to mga to, Pam, ang nakakainis pa, alam na nga nila na galit ang sambayan ng Pilipino patungkol dito sa trilyong pisong anomalya sa budget, pambansang budget at flood control, Pam. Talagang pinipilit nilang ipasok no? Yung mga taong sa tingin nila na makakainsulto o magpapagalit ng gusto sa mga taga-suporta ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nakita naman natin ang isang ombudsman, Boying Rimulya, na dapat sa umpisa pa lang, hindi siya kwalipikado bilang maging ombudsman dahil may nakasampang kaso sa kanya at napakapangit tingnan. So ano na ngayon ang mangyayari? Kung siya na ngayon ang ombudsman, paano na yung kasong isinampa sa kanya ni Senadora Amy Pambansang Mangga Marcos? Diba? So wala na yun. And tapos, alam naman nila na itong si Marcos Lacanilaw, naging bahagi kung paano babuyin at ipakidnap si PRRD. Talagang harapan at talagang lantaran na ipinamumuka sa sambayan ng Pilipino. Hindi nyo kami kaya. Kayo mga DDS kayo, magalit kayo, ito pa rin ang ilalagay namin. Di ba, Rose Ellie? Thank you sa'yo. Kaya dyan ako, that's where I'm coming from when I said a while ago na unfortunately, I think PRRD hindi siya papalayain talaga. Kasi nga ganyan ang gobyerno, ganyan ang namumuno, ganyan ang administrasyon ngayon. Maitanong ko lang, Marlon ha, mula ba nang dumating sa F1 Race Singapore ang isang Sandro Marcos, ito ba ay bumaba na sa Cebu or sa Davao para tumulong? Wala. Wala. Diba? At hindi niya dinidebunk yung na dapat sarili niyang probinsya yung Gumuhong Dike, di ba? Na under ng construction, ninawakan ng Pahati Construction yung kay Yeye, sa kamag-anak ni Yeye. Hindi niya dapat yun, kung talagang galit ka sa korupsyon, dapat pinasyalan mo na yun, wag mo na muna puntahan yung Cebu, wag mo na muna puntahan yung puntahan mo na yun sa Lawag, yung sa dike na yun, sa dike na yun na bumigay, na wala pa isang taon yung proyekto, bumigay na, at saka 47 million pesos, yung nakalaang pondo. Dapat pinasyalan mo yun. At kung pwede ka lang makipagplastikan, naggagalit-galitan ka ron. At ikaw na mismo, ipapa-blacklist mo yung Pahati Construction, o ikaw na mismo ang magsasampa ng kaso doon sa construction company na ang may-ari ay kamag-anak ng chief of staff mo. O paano nga naman niya sasampahan ng kaso? Labidabs niya yung chief of staff niya. At paano mo sasampahan ng kaso kung kaalyado mo naman dyan si Eddie at saka si Patty? Ibig sabihin, tinabang ka rin dyan. Kung kasama ka rin sa komisyon at party yan. Yun lang, hinahanap lang naman natin siya dahil nga usually, tignan mo Marlon, yung magkakapatid na Duterte ha, VP Sara is currently occupied dun sa pagtugon niya sa mga mamamayan, sa mga nasalanta ng lindol, no, at ng bagyo. Tapos, ang sumasalo sa issue ng ICC si Kong Pulong, 'di ba? Bilang kapatid, nandiyan yung presensya nila sa isa't isa. Kasi I expect somehow Marlon, kung natutulog sa pansitan at nananatiling natutulog sa pansitan ang isang Marcos Jr., at least isa man lang sa mga anak niya proactive to represent the father. 'Di ba parang pagtakpan mo yung pagkukulang ng ama mo o yung absence ng ama mo. Kaya lang wala like father, like son. Wala talaga to. Malungkot lang talaga. And tingnan natin kung saan papapunta ito, itong sitwasyon na nangyayari sa atin. Yun po, mananatili po tayong mapagmatsyag sa mga balita at mag-monitor tayo ng mga balita. At higit sa lahat, Marlon ha, lagi kong inuulit, mag-prepare po tayo ng ating mga go bags or survival bags, Marlon. Kung maaari ay dalawang units or dalawang bags. Sa mga may sasakyan, mag-iwan din sa inyong mga sasakyan kasi worst comes to worst, sa daan tayo maabutan, meron tayong kit na nandun sa ating sasakyan or dapat meron din sa bahay dahil kung tayo ay sa bahay man abutan, di ba, meron tayong hahablutin na ready na kaagad. Dapat ang laman niyan, nandyan meron Marlon, ano-ano, flashlights, pamalit ng damit, tubig, first aid kit, at siguro mga biscuits, no, para pang silbato, saka whistle pump.
Tama dyan yung Silvato, just in case, di ba, matabunan ka ng kung anong mga bumagsak dyan, at least someone will know na merong buhay sa ilalim ng kung anong rubble, na alam mo, ano to yung nakakatakot ng imahinasyon, pero let's expect the worst, no? We can only expect the worst. And sa kabila ng mga nangyayari ngayon, kaguluhan sa politika, kabi-kabilang kalamidad, sakuna at trahedya, manatili ho tayong magdasal. Patuloy lang ho tayong magdasal. Ipagdasal natin yung mga sarili natin, pamilya natin, of course, yung sariling bansa natin, at syempre, si Tatay Digong Duterte. Yes. Ayun po, kami ay talagang, although it's really late, no, 8:30, maraming salamat at marami rin nakikinig, Marlon, no, uhaw sa balita. Sila Miss Dina Cabangon, Margaret Magsaysay. Pasensya na, hindi na mabasa na. Oo. Marlon, ito lang napapakita na uhaw sa balita, totoong balita, at may saysay na mga opinion ang maraming Pilipino na hindi na nila nakukuha sa mainstream media. No, maraming salamat at pinagkakatiwalaan nyo kami. Nandyan po ang pages nila, Soft Launch by Eat Abroad. And of course, ang ating kaibigan na nananatiling napaka-humble kahit 1 million na si PH Update. Andyan sa isang professional na opinion, isang Eli Saludar. Boss Eli, huwag nyo kakalimutan, Eli Saludar, tall, dark, handsome, and generous. Totoo yan. And of course, tinig maisog ni Attorney Vic Rodriguez. Andyan yung tee-off ni Puri. Great conversations. Babalikan ko po ang great conversations. Tayo yung naging busy lang. Meron tayong mga family duties na tinugunan nung nakaraang linggo. At of course, Third Floor Studio. Ako po si Pam. Ako si Marlon. Mag-ingat po lahat. Don't forget the LSS. Like, share, subscribe. Yung DSA na don't skip ads and of course, thank you, Lord. Maraming salamat.